Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa huling Miyerkules ng buwan ng January 2026. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pangunguna, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang katapatan sa bawat isa na tayo po ay nakaabot sa taong ito, sa buwang ito at sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na atin pong mabibigyan ng papuri, pasasalamat ang ating Panginoon, mapapag-aralan ng kanyang salita at maipapanalangin natin ang ating pong mga kapatiran. Mga kapatid, kumusta na po kayo ngayong gabing ito? Ang lagi ko pong panalangin ay nawa ang bawat isa ay may maayos na kalusugan, malalakas na pangatawan, at patuloy po na tumitibay at tumalago sa kanyang pananampalataya sa ating pong Panginoon. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit po lagi nating pinag-aaralan ng kanyang salita. Sapagkat napakaraming hamon, napakaraming pagsubok, na dumadaan po sa ating pong buhay at ang tanging paraan lamang po para ito'y ating mapagtagumpayan ay ating pag-aralan, matutunan na isabuhay ang mga salita ng Diyos. Kaya ngayong gabi mga kapatid, atin na pong buksan muli ang ating pong Bibles sa Luke chapter 2 verse 52 at atin po ulit pakinggan ang sinasabi nito. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong biyaya sa amin. Salamat sa inyong awa. Salamat, Panginoon, sa lakas, sa pag-ibig mo, sa pangunguna sa amin, Panginoon. Salamat po sapagkat patuloy na kami ay inyo pong ginagabayan, sinasamahan at tinuturuan sa bawat araw na lumilipas po sa taong ito. Salamat po sapagkat kami nakaabot sa araw na ito. At sa gabing ito ay kami ay magkakasama upang pakinggan ang inyong pong salita. At ang akin pong dalangin sa gabing ito ay matanim sa puso ng bawat isa sa amin at ito po ay mamunga ng marami sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral ngayong gabi. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong isang laro na hindi po mawawala at ito po ay talagang laging panalo sa kasiyahan, no? Sa excitement, sa tension pagka ito po ay nilalaro. Ang larong ito ay laging ginagawa tuwing merong team building, meron pong family day at mga camps. Ano po? Sapagkat kahit na po ito ay laro, kahit na ito ay medyo mahirap, ay meron po itong napakahalaga na itinuturo sa bawat isa na dumadalo sa pagtitipon na ito. Ito po ay yung larong tinatawag na three-legged race. Ano po? Yung dalawang tao, itatali yung kanilang dalawang paa, no? At sila ay sabay na tatakbo. Meron pa nga iba na four-legged race, no? Tatlong tao naman na tatalian yung kanilang mga paa. At sa mga hindi po sanay maglaro nito, madalas sila po ay natutumba sapagkat hindi nila alam yung technique. Ano po? Dahil sa larong ito, kahit na kayong dalawa ay parehong napakabilis tumakbo, pero iba pagka pinagdikit na yung inyong paa. Pagka kayo ay pinagsama na at pinagsabay na. Kailangan ng technique, kailangan ng usapan, kailangan isang direction lang, kailangan ng tamang movements. Ano po? Para makarating ka sa iyong pupuntahan. Pangalawa, para manatili kayong kumikilos, no? Manatiling pasulong ang inyong movement. At kung talaga kayo ay napakabilis, ang pangatlo ay para kayo ay manalo. Okay? Alam niyo po ba sa relationships, ganyan din po, no? Parang ito ay three-legged race, no? Na pagka hindi mo alam kung paano i-maintain ang atin pong mga relationships, tayo po ay matutumba, no? Tayo po ay mabubuwal, tayo po ay masasaktan. At ang pinakamahirap pa dito, tayo ay magkakahiwalay. Salamat sa Diyos sapagkat ang Panginoon, ang salita niya ay nagbigay ng guidelines sa atin, no? Kung papaano mapapanatiling matibay at lumalago ang atin pong mga relationships. Kung babalikan po natin ito pong Luke chapter 2 verse 52, ang sabi po dito, and Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and men. Sa pang-apat po ng Miyerkules ay atin pong pinag-aralan at pag-aaralan kung ano ang dapat nating ayusin, i-improve
sa ating pong buhay para maging maganda at mabunga ang bagong taon. At napakaganda na ito ay malaman na natin, no? Unahin na natin gawin habang nagsisimula pa lamang ang taong ito. Para yung mga susunod na mga araw, yung mga susunod na mga linggo, buwan, makita po natin yung unti-unting improvement, development ng ating pong buhay. Para pagkatapos ng taong ito ay masasabi po natin na ang taong ito ay hindi nasayang, wala tayong pinanghihinayangan, bagkus tayo po ay masaya at punong-puno ng pagpapasalamat sa atin pong Panginoon. At alam niyo po, mararamdaman po natin yan. Yung pakiramdam na yan, yung pagpapasalamat at kasiyahan kung atin pong gagawin ang salita ng Diyos. Dito po sa Luke chapter 2 verse 52, ang Panginoon po ay lumago sa 4 na aspeto ng kanyang buhay. Ang una, yung kanyang karunungan, no? Kaya noong unang Miyerkules, ang title ng ating mensahe, Increase in Wisdom. Ang pangalawa, lumago ang Panginoon sa kanyang pangangatawan. Siya ay lumaki, siya ay lumusog. Kaya ang ating pinag-usapan noong second Wednesday ay stewardship of the body. Sana po ay hindi nyo po ito nalilimutan. And then last Wednesday, ang sabi po dito, he grew in favor with God, no? So, he grew in his relationship with God. So, last Wednesday po, ang ating pong pinag-aralan ay closer relationship with God. At ngayon pong gabing ito, if you think your relationship is struggling, no? Kung gusto nyo na magkaroon ng mas maayos, mas matibay, mas magandang ugnayan, no? Sa kahit sinong mga tao or kahit kaninong grupo, kahit anong grupo na kinabibilangan mo, mahalaga po itong guidelines na ito na binigay ng Panginoon natin po pag-aaralan ngayon pong gabi ito. Kaya nawa, tayo po ay handa na kung ano man ang inyong mga iniisip or ano man ang mga distractions na nasa kapaligiran nyo ngayon, nawa ito inyong tanggalin, at tayo mag-focus sa sasabihin ng Panginoon buhat sa kanyang salita tungkol sa kung paano magiging maayos po ang ating mga relationships. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, growing in our relationships. Growing in our relationships. Paglago sa atin pong mga relasyon. Kumusta po ba ang atin pong mga relationships sa oras na ito? Relationship natin sa Panginoon, relationship natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating family, sa ating community, sa ating workplace, sa school, no? Masasabi po ba natin na yan ay lumalago? Masasabi po ba natin na maayos ang ating po mga relationships? Or ang estado ng mga relationships natin ay katulad ng nakalagay sa Facebook, no? Yung status, it's complicated. Ngayong gabi, gusto ng Panginoon, katulad po ng halimbawa ng Panginoong Hesukristo, na hindi lamang natin ayusin ang ating relationship sa Panginoon, dapat ayusin din natin ang ating relationships, no, sa atin pong kapwa. Okay? So, para po makita natin itong 3 guidelines na ito, ay buksan po natin ang atin pong mga Bible sa Amos chapter 3 verse 3. Amos chapter 3 verse 3, at ang sabi po dito, do two walk together unless they have agreed to do so? So ito po ay isang tanong, Do two walk together unless they have agreed to do so? So ang dalawa bang tao ay pwedeng maglakad ng magkasabay kung hindi po sila nagkasundo? Okay? So yun po ang tanong dito. At ang dahilan po kung bakit ito ay tinanong, ang Panginoon po ang nagtatanong nito sa pamamagitan ni Prophet Amos, Tinatanong niya ito sa mga Israelites. Sapagkat ito pong mga Israelites, ito pong mga taga Northern Kingdom, sa pamumuno ni King Jeroboam II, sila po ay umunlad. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-unlad, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang loyalty sa Panginoon ay salungat, Hindi po sila nagtatapat sa Panginoon, ibang Diyos ang kanilang sinasamba. At dahil po sa ganitong sitwasyon, akala ng mga Israelites, ng mga taga Northern Kingdom, ay sa kabila ng hindi nila sinusunod ang Panginoon, sinusuway nila ang Panginoon,
na sila ay namumuhay sa kasalanan, ay kasama pa rin nila ang Panginoon. Binibless pa rin sila. Kung kaya pagdating po dito sa chapter 3 ng Amos, no, nagbigay ang Panginoon ng ilang mga katanungan na obvious ang sagot. At isa po itong makikita natin sa verse 3 na ang sabi niya, do two walk together unless they have agreed to do so? Sapagkat dito po, nagbigay ng babala ang Panginoon na later on, paparusahan niya itong mga Israelites kung hindi sila manunumbalik. At sa pagbibigay ng parusa ng Panginoon, kailangan hindi sila magtaka. Kasi kung nag-agree kayo na lumakad sa isang direksyon, wala kayong magiging problema. Pero kung iyong baliin yung inyong pinagkasunduan na pupuntahan, ano po, doon kayo magkakaroon ng problema. At yan po ang nangyari sa mga Israelites at sa Panginoon. No, may covenant ang mga Israelites, no, sa Panginoon nung panahon ni Joshua. No, talagang nangako sila na kami maglilingkod sa Panginoon. Itatapon namin ang mga Diyos-Diyosan. No? Pero nakakalungkot, after how many years, no po, nakakalimutan nila yung covenant na yun. Sila'y sumalungat sa Panginoon. Kaya ito po ang tanong ng Panginoon sa mga Israelites. At ito pong tanong na ito, ang gustong ayusin ng Panginoon dito ay yung relationship niya with Israel. At ang gustong ma-realize ng mga Israelites ay ayusin nila yung relationship nila sa Panginoon. At ngayon pong gabi, kung atin din po itong susuriin ng maigi, makikita rin po natin na ang mga guidelines na makikita rin po natin dito ay very much applicable sa atin pong pag-aayos sa relationship natin sa atin pong kapwa. Ano po? So, since last week ay atin pong napag-aralan na kung paano tayo magiging malapit sa Panginoon, no? Ngayon naman, pag-aaralan natin paano natin maaayos, paano lalago ang atin pong relationship sa atin pong kapwa. Ang una na makikita po natin, based po dito sa talatang ito, no? Sabi niya, do two walk together unless they have agreed to do so. Pansinin niyo po yung salitang unless they have agreed to do so. Yung pong agreed to do so. Ang literal meaning po nito sa Hebrew ay except they made an appointment to meet each other. Okay? Ang ibig pong sabihin, pwede ba kayong lumakad sa isang direksyon except na nagkita kayo at nag-usap muna kayo kung ano ang inyong gagawin? No? So, ang point dito ay, yung ibig sabihin ng agreed doon ay, you made an appointment to meet. No? So, meron kayong kasunduan na magkikita kayo. Yun ang ibig sabihin ng agreed dyan. Na, ang gusto pong ipakita dito ng Panginoon sa mga Israelites ay, you have to make time and you have to spend time with that person you are related to. So, ang unang guideline na makikita po natin para lumago ang ating pong relationship, no, sa isa't isa or sa ating kapwa, you should have a regular appointment. Okay? Regular appointment. Yung laging oras ng pagkikita. No? It is regular and it is appointment. Ang ibig sabihin po nito, again, ito ay iyong sasadyain, ito ay ilalagay mo sa iyong kalendaryo. No? Na itong appointment na ito ay hindi mo babaliwalain, no, ito'y papahalagahan mo, ito ay iyong gagawin. Ang sabi nga po sa Hebrews chapter 10 verse 25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Let us not give up meeting together. No, wag tayong mapagod, wag tayong sumuko, no? Na tayo ay laging nagkikita. Kasi ang sabi dito, when you keep on meeting together, no, you encourage one another. Ang ibig sabihin, walang nawawala sa'yo. Walang nasasayang sa oras mo when you meet together. At wag nating gayahin yung iba na nasasanay na sila na hindi pumupunta, hindi nagbibigay ng oras. At ang tinutukoy dito, mga kapatid, ito nga ay yung pagtitipon-tipon sa church, no? Pero again, ito ay hindi lamang sa ating relationship sa church, kundi kahit sa relationship natin sa ating family, no, sa ating pong mga kaibigan.
no? Dapat meron tayong laging regular appointments. Ang sabi nga ng isang article na nabasa ko, don't give leftover minutes to your loved ones, no? Huwag kang magbigay ng mga tira-tira lamang na oras sa iyong mga mahal sa buhay. Sapagkat ang mga mahal sa buhay, at the end of the day, those are the most important people in our lives. Kung kaya't minsan nakakalungkot, no? Kung kailan wala na sila, saka doon ka magbibigay ng effort, no? Meron akong narinig na kwento sa radyo, no po, na nag-abroad itong babae, no? At pag tumatawag yung kanyang nanay, minsan ay hindi niya sinasagot kasi ang feeling niya, hihingi na naman ng pera yung kanyang nanay, no? So one time talagang mayat-maya ang tawag, no? Pero hindi niya sinagot. Hanggang sa finally sumagot siya dahil kulit na siya. Yun pala, yun ay yung tita niya na tumatawag sapagkat yung nanay niya ay naghihingalo na nung malapit nang mamatay. And in fact, nung sinagot niya, finally, ay patay na yung kanyang nanay. Kaya, dali-dali siyang bumili ng ticket at umuwi siya, no, sa Pilipinas. At ang ginawa niya, sa 5 araw na burol, siya ang nagbantay, hindi siya humingi ng tulong, no? Siya lahat ang nag-asikaso, lahat ay binili niya. At doon siya binurol sa pinakamagandang lugar, no? Yung kabaong ay mamahalin at doon inilibing sa isa sa mga magaganda at mahal na libingan. At sabi nung tita niya, bakit sobra naman ang iyong paggastos? No? Bakit ang daming pera na yung inuubos? Alam niyo, sabi nung anak, huwag niyo na akong pakialaman sa aking paggastos. Hindi ko ito inagawa sa nanay ko nung buhay pa. Kaya sana, no, kahit sa huling hantungan ay makabawi ako sa kanya. Ang sabi ng tita niya, kahit na pinakamahal pang kabaong ang ibigay mo at ilibing mo siya sa pinakamahal na libingan, hindi na rin yan ma-appreciate ng nanay mo sapagkat wala na siya. Sana mga kapatid, wag na tayong umabot sa ganun. Ano po? Habang may pagkakataon pa tayo, habang malalakas pa tayo mga kapatid, let us make a regular appointments to our loved ones, to those people na meron po tayong relationship, no? Wag natin itong kaligtaan katulad ng ginagawa ng iba. Sa Mark chapter 6 verse 31, ito po ay halimbawa ng Panginoong Hesukristo. Mark 6:31, then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. So dito po, no, pagkatapos ng ministry nila, no, sila ay napagod na at ang sabi ng Panginoong Hesukristo, no, ang dami nating ginawa, no? Ang daming dumarating at umaalis na wala na silang panahon na kumain at ganun din tayo. So, ang sabi niya, tayo ay pumunta muna sa isang malayong lugar, tahimik na lugar, para makapagpahinga. Okay? So, sa puntong ito, pinull out ng Panginoon itong kanyang mga apostol at maging siya. At sila ay pumunta sa malayong lugar para makapagpahinga to spend time with each other. No? Sapagkat, ang sabi niya dito, dahil sa maraming ministry, no, busy lahat, no? At napapagod lahat. So maging ang Panginoong Hesukristo, He made a regular appointment to spend time with His apostles. Yung sila-sila lang ay mag-uusap. Kaya mga kapatid, nawa ganun din po tayo. No? I know, marami tayong pangangailangan, maraming trabaho, at mahirap maghanap ng trabaho. Mahirap ang ating pag-aaral, matraffic, at marami pa tayong pwedeng maging dahilan para maging busy. Pero mga kapatid, ngayon pong gabi, binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon na sa kabila ng kabisihan natin, pwede tayong magkaroon ng regular appointments. Lalo na sa mga importanteng tao sa buhay po natin. Okay? So, buksan natin ang ating mga kalendaryo, no? At lagyan natin ng marka. Hindi naman nire-require na 24/7, ay ibigay natin ang ating oras sa kanila. Magkaroon lang tayo ng quality time. Okay po? So yun po ang una na guideline para patuloy na mapalago po natin ang ating pong mga relationships, no, sa ating kapwa, lalo tigit.
Okay? Ang una, make a regular appointment. Secondly, do a relational alignment. Do a relational alignment. Kung babalikan po natin itong Amos chapter 3 verse 3, ang sabi diyan, do two walk together unless they have agreed to do so. So, ang ibig sabihin po ng relational alignment ay pareho ba kayo ng direksyon, no? Kasi ang sabi dito, do two walk together unless they have agreed to do so, no? So, ang ibig pong sabihin, mga kapatid, papayag ka lang, no, na sumabay, no, doon sa katabi mo sa iisang direksyon kung alam mo na yung direksyon na yun na pupuntahan mo ay mabuti, no? Hindi ka mapapahamak, no? Hindi mo pagsisisihan. Kaya kailangan mag-agree kayo. Kailangan align or pareho kayo ng conviction, pareho kayo ng values, pareho kayo ng purpose, at pareho kayo ng passion, no? Ito ba ang gusto kong gawin? Ito ba ang gusto kong maging? Ito ba ang gusto kong maabot sa aking buhay, no? Kaya alam niyo po sa pag-aasawa, no po, napakahalaga po na bago kayo magpakasal, pag-usapan po muna ninyo. Ano ang direksyon ninyong dalawa? Anong gusto ninyong mangyari sa inyong dalawa? Anong gusto ninyong mangyari sa bubuuin ninyong pamilya? At hindi lamang siguro ito sa pag-aasawa, sa kahit anumang relationship, sa inyong pagkakaibigan, sa workplace, napakaganda na kayo ay magkakasundo, no, ng gusto nyong gawin. Hindi necessarily pare-pareho kayo ng gustong gawin, kundi yung end result niya ay pare-pareho. Ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 2, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one purpose. No? So ito po ang sabi ni Apostol Pablo, no? Make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. So, dito po, nagbibigay ng totoong kagalakan, kasiyahan, kung tayo po ay pare-pareho ng purpose sa buhay, no? Ano bang purpose dapat natin sa buhay? No? To glorify the Lord, no? Kasi yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. At meron tayong iba-ibang paraan kung papaano luwalhati ng Panginoon. Hindi lang iisa, no? Pero, yun nga, dapat iisa ang ating passion, no, o yung ating love sa paggawa nito. At dapat lahat ay 100%. Hindi yung isa ay 90% lang, yung isa ay 80%, yung isa ay 50%, no? Hindi po tayo magkakasundo nito. Hindi tayo magkakaigi. We cannot walk together, no po, kung magkakaiba ng porsyento ang atin pong nararamdaman at gustong gawin sa gusto po nating marating or puntahan. Ano po? So, yun po ang dapat nating isipin sa oras pong ito. Maganda na sa atin pong mga karelasyon, tayo umupo, pag-usapan natin, saan ba tayo papunta? Ano ba yung direction natin? No, sa ating church, pasaan ba tayo? No? Ano ba ang gusto ng Panginoon na gawin natin? Sa mga magkasintahan dito, maganda, no, na bago kayo magpakasal, pag-usapan nyo, pag-isipan nyo yan. No, para kung sakali may realize ninyo na magkaiba pala kayo ng direksyon, hindi kayo pwede mag-agree, ay magawa nyo agad yan ng solusyon. No? It's either na, yun nga, you have to align your direction, no, sa bawat isa. Sapagkat napakahalaga po niyan sa paglago ng ating pong relationships. No? Mag-aaway, magkakaroon ng problema, mawawala ang ating joy. Ano po, yung kasiyahan sa buhay. Kung ikaw at saka yung kasama mo, magkasalungat ng gustong mangyari. Di po ba? Si Apostol Pablo, ang sabi niya, make my joy complete. No? Sa pamamagitan ng, ano sabi niya? By being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. So again, balikan po natin, ano ba ang purpose natin? Ano ba ang gusto natin gawin? Magkakapareho po ba tayo? Sapagkat kung hindi, ay mahihirapan po tayo. No? Kailangan nating maging aligned. And then, ang isa pang talata na binanggit ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14, do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with
darkness. So makita po natin dito yung illustration na ginamit ni Apostol Pablo, yung yoke. Ano po? Sapagkat nung panahon po nila, ang pagsasaka ay hindi lang isang kalabaw o isang baka ang nagsasaka. Sa kanila, para mas mabilis, para mas maganda ang pag-aararo, ay dalawa ang kanilang ginagamit na baka. At para sila ay maging align, maging tama ang direksyon ng kanilang paglalakad at pag-aararo, nilalagyan nila ng yoke, no? Yugo ba yun sa Tagalog, no? At pagka hindi align, no, yung yoke ay yun nga, hindi maganda rin yung resulta ng pag-aararo. Kailangan pantay, no? Kailangan pareho ng direksyon. So ganun din po sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ang isa po na tinuturo nito, dapat yung mga kapartner natin sa buhay ay mananampalataya. Ano po? Tayo po ay may isang Panginoon, may isang pananampalataya, may isang practice. Ano po? Sapagkat kung magkaiba po ang ating pong pananampalataya, magkaiba ang ating Panginoon, mawawala yung ating kasiyahan, no? At tayo po ay magkakaroon ng problema. Lalo na sa problem solving, no? Yung isa, ganito ang gagawin, ikaw, ganito ang naiisip mong gawin. Pero pagka kayo po ay parehong mananampalataya, pagka may mga problema sa buhay, ang una niyong gagawin, tumawag sa Panginoon, humingi ng tulong sa Panginoon. And from there, no, ang Panginoon, bibigyan kanya ng wisdom. Paano mo aayusin yung mga problema? Kung hindi po mananampalataya ang iyong kapartner, hindi po yan ang paraan. At yun nga, magkakaroon kayo ng problema. At ang nakakalungkot, mas madalas, mas nai-impluwensya nung hindi mananampalataya yung mananampalataya. No? Mas lumalayo ang mananampalataya sa Panginoon kaysa maakay ng mananampalataya yung hindi nananampalataya papalapit sa Panginoon. Kaya ito nga ang utos, no? Don't be equally yoked together with unbelievers. So ngayong gabi, ang pangalawa na guideline para lumago ang mga relationships, hindi lamang magkaroon tayo ng regular appointment, but secondly, relational alignment. Pareho ba kayo ng iniisip? Pareho ba kayo ng direksyon sa inyong buhay? Pareho nyo bang gusto na sundin ang kalooban ng Panginoon? Okay? So yun po ang pangalawa na makikita natin. Ang pangatlo at ang panghuli, again, hindi lamang yung regular appointment, hindi lamang relational alignment, but ang pangatlo, kailangan magkaroon tayo ng reciprocal adjustment. No? Reciprocal adjustment. Ang ibig pong sabihin nito, dapat give and take. Hindi lamang ikaw ang nag-a-adjust or hindi lamang siya ang nag-a-adjust or hindi lamang siya ang ina-expect mong mag-adjust. Dapat ikaw din ay mag-adjust. Kung babalik po tayo dito sa Amos chapter 3 verse 3, ang sabi dito, do two walk together unless they have agreed to do so. So you can only walk together, no? Pansin yung word na together, if you have the same pace ng paglalakad. Di po ba? Kasi yung iba sa atin, no, yung iba mabilis maglakad, yung iba naman mabagal. Okay? So ano po ang ibig sabihin nitong reciprocal adjustment? Kailangan mong mag-adjust. Kung halimbawa, mabilis yung kasabay mo, anong gagawin mo? For the two of you, walk together. Kailangan bilisan mong maglakad. At sa iyo naman na mabilis kang maglakad, no? Lagi mong naiiwanan yung kasabay mo, paano ka mag-a-adjust? Bagalan mo ng konti. Di po ba? Para kayo ay magkasabay. Sapagkat pagka kayo ay sabay, mas malakas, no? At kung inyo mapapansin, hindi nyo namamalayan, narating nyo na yung inyong pupuntahan. Iba yung energy po na binibigay pagka ikaw ay may kasabay, may kakwentuhan, no? At kayo ay pareho ng gustong puntahan. You need to have a reciprocal adjustment. At alam niyo po ba na kailangan ng pagpapakumbaba dito? Okay? Ito ang quality na dapat meron po tayo. Pagka nakita natin na mabagal yung atin pong kasabay, no? Let's be humble enough, no, na tayo mag-slow down din tayo. Sige, hintayin ko siya. At ito ring mabagal naman, no? Let's be humble enough din. Na okay, sige, bibilisan ko, no?
sasabayan ko siya. Pipilitin kong masabayan siya. No? Hindi ko iisipin yung sarili ko. Hindi ko iisipin yung sarili kong comfort. No? Kasi kung hindi po natin ito alam, itong guidelines na ito, ang bawat relationship po ay masisira. No? Kung wala pong reciprocal adjustment. Okay? Kumbaga kung ang isip nung mabilis ay, bilisan mo. Hindi ako pwedeng magpabagal para lang sa'yo. No? Delikado po yun pagka ganun ang philosophy ng mga mabibilis. At yung mga mababagal, no, hindi rin pwedeng nasa isip nila, ito na yung kinasanayan ko ng ganitong pacing. Kaya kung gusto mong makasabay ako, bagalan mo. Okay? So nakuha niyo po, marami po sa ating mga relationships, no? Talagang doon natin madidiscover, no, na iba-iba tayo. We are uniquely created by the Lord, no? Bakit? Ito, para ma-experience natin ito pong reciprocal adjustment. Sapagkat through adjustment, mga kapatid, doon po mas lalong nagiging matibay, mas lalong nagiging malakas ang ating pong relationship. Kasi pag nakita mo na nag-a-adjust siya para sa akin, no? 'Di ba mas ma-appreciate mo 'yun, mas lalo mo siyang mamahalin, mas lalo mo siyang pakikisamahan, mas lalo mo siyang sasabayan, mas lalo kang may inspire na gawin kung ano yung dapat mong gawin. Ngayong gabi, do you experience this reciprocal adjustment sa inyo pong mga partners, sa inyo pong mga relationships? Are you humble enough to adjust yourself para magkasabay kayo? No, sa mga mabibilis dyan, willing ba kayo na intayin yung inyong mga kasabay? At sa mga mababagal dyan, no, willing ba kayo na bilis-bilisan ng kaunti yung inyong lakad, yung inyong kilos para magkasabay kayo? Ang sabi po sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Okay? So dito po mga kapatid, no, para tayo magkaroon ng reciprocal adjustment, no, we need to carry each other's burden. No? Kung talagang siya, ang dahilan bakit ang bagal niya dahil ang bigat na kanyang dinadala, anong dapat natin gawin? Let us share His burden. Di po ba? Sapagkat, hindi lalago, hindi titibay ang ating relationship kung ang lagi nating iniisip ay yung ating pong sarili. No? Wala tayong pakialam sa iba. Okay? Basta ako, lumalakad ako ng diretsyo. No? Dapat po, tulungan din natin sila para sila po ay makasabay. Sabi nga nila, it is lonely at the top. Tama po yun. No? Kaya yung iba, mas maganda na sabay-sabay sila na umaakyat. Para pagdating mo dun sa taas, marami kang kasama. Meron kang kabahagi sa kagalakan dahil narating nyo yung dapat nyong marating. Di po ba? Let us share each other's burden, no? Or let us carry each other's burden, no? Magtulungan po tayo. And then ang isa pa pong talata ay makikita natin sa Ephesians chapter 4 verse 2. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Okay? Sabi niyan, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Let us be patient. Let us be completely humble. No? Huwag nating ipagmalaki yung ating mga titles. No? Huwag nating isipin na tayo ang pinaka-importanting tao na kailangan sila ang mag-adjust sa atin, no? At tayo hindi na tayo mag-a-adjust. Mga kapatid, kung ganoon ang atin pong perspective, walang tatagal na relationship tayo, no? At sasabihin ko po sa inyo, malungkot yung ganun, yung walang makatagal sa atin. Kaya kung gusto po natin ng matibay at lumalagong relationships, we need to have a reciprocal adjustment, no? Lahat po tayo po ay mag-adjust. Hindi mo man sila mabago sa kanilang treatment sa'yo, pwede mo naman baguhin ang treatment mo sa kanila. At alam nyo, pagka nakita nila yon that you are adjusting,
ganun din po ang gagawin nila. Ganun din po ang response. Ganun din po ang reaction nila pagka nag-adjust ka, no? Pagka ito ay pinapakita mo parati, iniintay mo sila or hinahabol mo sila. Sometimes parang naaawa tayo sa sarili natin, ano? Pero hindi po. Ang sabi ng Panginoon, ang utos niya, yan ang dapat natin gawin. We need to be humble, patient, and bearing each other in love. Dahil sa pamamagitan lamang nito, magkakaroon po tayo ng maayos, pangmatagalan, ano po, na relationships, friendships, connection, at marami pang iba. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabi, meron po tayong tatlong nakitang guidelines. Alin ba dito sa tatlong ito? Yung sa tingin mo kailangan mo pang i-improve? Regular appointments, relational alignment, or reciprocal adjustment? Ang tanong po dito po sa Amos chapter 3 verse 3, sabi niya, do two walk together except they agreed to do so? Nawa, sagutin natin yan ngayon pong gabing ito. At nawa ito hindi manatiling tanong, ano po? At itong sagot na nakita natin ay hindi lamang manatili sa puso't isipan natin. Nawa gawan po natin ito ng action. Ano po? So dito po mga kapatid, gawan po natin ito ng action. Sa mga susunod na mga araw, linggo, buwan, hanggang sa matapos po ang taong ito. Nawa lahat po ng mga relationships natin ay lumago. No? We will have a growing relationships. No? Why? Because we have a regular appointment, we have a relational adjustment, and we have a reciprocal adjustment. No? Meron po ako papakitang dalawang hardin sa inyo. No? Yung isa ay magandang hardin at yung isang hardin ay hindi maganda, pangit, punong-puno ng damo. Po. Kung i-apply po natin ang tatlong guidelines na ito, ang ating pong relationship ay parang napakagandang hardin. Ngunit kung kakalimutan po natin ito, hindi natin ito gagawin. Ito po ang magiging itsura ng ating pong mga relationships, itong garden na ito. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, you decide. But my prayer is, we will have a growing relationship. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong paalala sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung madalas ayaw naming mag-adjust. Gusto namin sila ang mag-adjust sa amin. Hindi kami reciprocal, Panginoon. Hindi kami, ang gusto lang namin, kami ang tatanggap. Tulungan mo kami na maging sensitive, maging conscious, Panginoon. Tulungan mo kami na maging disiplinado sa amin pong mga oras. Bigyan namin ng pagpapauna ang mga mahal namin sa buhay. At tulungan mo kami na huwag ma-sidetrack. Maging focus kami sa amin pong direksyon. Tulungan mo kami, Panginoon, na ngayong 2026, maging maayos po ang amin pong mga relationships. Dalayan ko po kung may isa o ilan sa amin dito ang struggling sa kanilang mga relationships, complicated ang kanilang mga relationships. Lord, based on this word, sa Amos chapter 3 verse 3, ayusin mo, Panginoon, at gawin nila yung mga guidelines na ito na inyo pong itinuro. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy na mag-ingat po tayo at magandang gabi sa bawat isa.